Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, pag-aaralan natin yung tinatawag na array, okay? So ano yung array at paano siya kinocode, para saan siya ginagamit? Ano ba yung array? So yung array guys is parang kagaya siya ng variable, okay? Pag sinabi kong kagaya siya ng variable, hindi ko sinasabi na parang variable din siya, hindi. So pag sinabi kong kagaya siya ng variable is pareho silang humahawak ng data, okay? Ang kinaibahan lang guys, si variable, ang hawak niyang data is single, 'di ba? Isa lang. Hindi kagaya ni array, ang hawak niyang data, ang tawag dun is elements. Pwedeng madami. Ikaw magde-decide kung ilan yung gusto mo, okay? So parehas silang merong daladalang data, parehas silang container. Ang kaibahan, mas maraming pwedeng hawakan si array. So ngayon, ang tanong, ano ba si array? So si array guys is container kung saan merong nakalagay sa kanya na maraming elements, series of elements. Kumbaga parang maraming data. Ngayon, itong mga data na to, hindi sila pwede na iba-iba. Bakit? Kasi yung array, meron din siyang data types, okay? Para lang din siyang variable. So pag sinabi mo na integer yung array mo, dapat lahat ng laman yan is integer. So umpisahan na natin. Open natin yung VS Code. So guys, naka-ready na yung code natin. So ito-type ko na lang. So unang gagawin natin, kailangan nating mag-declare ng array. Paano ba mag-declare ng array? So lalagay mo muna yung data types. Sabihin natin, gagawa ako ng integer na array. Ang ipangalan natin dito is hundreds. Yung hundreds, ito yung pangalan ng array. Yung integer, yan yung data type. Ngayon, kung ganyan lang gagawin ko, hindi siya mukhang array, mukha siyang variable. Paano magiging array yan? Pag naglagay ako ng box brackets. Itong box brackets, ito yung magde-define or magsasabi kung gaano kalaki yung size ng hundreds. Bakit? So sa loob niyan guys, pwede ako maglagay ng number. Kunyari, sabihin natin maglalagay ako ng 7. Ibig sabihin niyan, yung array na hundreds, ang kaya niyang i-hold na element is 7 elements. Okay? So itong box brackets, ito yung size. Kapag ang isang pangalan is merong box brackets, automatic array yan guys. Okay? Ngayon, meron na tayong integer array na 7 elements ang size. Paano lalagyan ng value? Equals. Lalagyan mo na lang ba agad yung value niya kagaya ng ganyan-ganyan? Hindi guys, okay? Kapag ka-array yung ating pinag-uusapan, yung value niyan, bago natin i-declare, nilalagay natin yung value niya sa loob ng curly braces. Dito sa loob ng curly braces, dyan mo ilalagay yung value ni array. So maglagay na tayo ng end of the statement, semicolon, para matapos na yung problema. Ngayon, dahil okay na yung ating integer array na ang pangalan is hundreds na merong 7 elements, maglagay na tayo ng mga elements o ng mga data. Una, si 100. Yan yung unang element. Tapos, separate mo yan using comma. So, lagay ka ng comma. Yan. So, pwedeng, ang second element ko is si 200. Bakit ang 100? Hundreds nga yung array natin, di ba? And integer, hindi pwede yung string, guys. Tapos, yung ikatlong elements natin, 300. Ika-apat, 500. Di ba? So, hanggang 4 lang tayo. Ibig sabihin, meron pa tayong natitirang 3 elements na 0. Walang laman. Okay? So ngayon guys, ang tanong, since si array is isang lalagyanan, tapos merong mga maraming elements sa loob niya, paano natin ma-access yung mga specific elements? Kunyari, gusto kong ma-access si 100, diba? Gusto kong kunin yung 200 pesos kasi may paggagamitan ako. Nasa loob siya ng isang malaking basket. Paano ko siya i-access na specifically siya yung makukuha ko, yung 200? So meron tayong tinatawag na index. So ilalagay ko na lang sa comment, indexing. Okay? Ngayon yung indexing guys, parang ID yan eh. So yung indexing, magsisimula yan sa 0. Para ka nagbibilang. 0, tapos saka magiging 1, saka magiging 2, tapos saka naman siya magiging 3. Okay? So in this case, sabihin natin, meron tayo dito na 7 na size. So kung magsisimula tayo sa 0, para makomplete natin yung 7, saan tayo matatapos? 4, 5, 6. Hanggang 6 lang yung ating index. Bakit? 7 yung element kasi nagsisimula yung bilang na sa programming sa 0. So yung 0, number pa rin yan, wala nga lang siyang value, 'di ba? So 1 unit but no value. So anong ibig sabihin ko ba't ko minimension tong index? Kasi yun yung gagamitin natin para ma-access natin specifically yung mga elements. Paano yun? So sabihin natin si hundreds. Yan yung array natin. Ngayon, ang unang element natin is yung 100 pesos. Si 100, nakatapat siya kay 0. So ang index niya is 0 kasi siya yung nauna eh. 'Di ba? Hindi siya yung 1. So yung pang number 1 guys is si 200. Okay? Bakit siya yung pang number 1? Ikalawa na siya kasi nagsimula yung bilang natin sa 0. So dito, bakit 3 na to? Gawin natin 2. Dagdag na lang tayo isa. Tapos, dagdagan natin si number 3. Yan. Balik tayo ngayon dito sa hundreds. So sa indexing, yung pang number 2, yung 300 na. O bakit 300? 2 pa lang yung index natin kasi nga nag-start tayo sa 0. Okay? So pang
yung pang number 3, say 500 or gawin na lang nating 400. So, ganyan yung tapatan yan guys. Okay, ganyan yung magiging indexing yan. 'Di ba? So, magsisimula yung index natin sa 0, hindi sa 1. Ibig sabihin, si 100 siya yung 0, ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Ganyan yung mangyayari yan guys. Yung index na to, ito yung gagamitin natin para ma-access natin sila individually or specifically. Paano yun? For example, sabihin natin, gusto ko i-display si 300. Paano ko gagawin yun? Magka-character out tayo. Character out. Tapos i-mention natin yung array, hundreds. Tapos yung box brackets. Tapos end of the statement. Ngayon ang problema, alin dyan yung mapiprint? Sabihin natin na gusto ko kunin yung 300. Ang index number ni 300 is 0, 1, 2. Ikatlo siya. Diba? 0, 1, 2. So sa index, ang ilalagay mo is 2. Hundreds, yung index 2. Pag niran natin yan, makukuha ngayon natin yung 300. So iraran ko. Ayan guys, nakita ninyo. Nakuha natin ngayon si 300. Paano kung gusto mong kunin si... Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong na-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Paano kung gusto mong kunin si 200? So, number 1, index 1 siya. So, pag nilagay mo dito, hundreds tapos index 1, yun yung pinrint mo, kinaracter out mo, makukuha mo yung 200 na value or element, 'di ba? So, ito, isa-isa to. Ngayon guys, para maipakita ko sa inyo ng malinaw itong notes natin para lahat i-print natin all at once. Di ako gagamit ng single na character out lang. So magpo-for loop tayo ngayon. So mag-shoot tayo ng 4, initialize tayo ng variable I. Since magsisimula tayo sa 0, ang ilagay natin yung value ni I is 0. Tapos yung condition natin, kung si I ba na may value na 0, siya ba ay less than or equal to 6. Okay? After that, gusto ko magkaroon ng post increment kasi may gagawin ako. Tapos every time na magtutrue yung condition, which is magtutrue nga yan ng 7 beses, magsisimula sa 0. Gusto ko magka-character out tayo. Ipiprint natin every time maglo-loop, magpiprint tayo. Ano ipiprint natin? Ipiprint natin yung variable I from 0. Tapos gusto ko maglagay ng string. Kunyari yan. Tapos pagkatapos ma-print ng number, magpiprint yung hyphen. Tapos ilalagay natin na ang katapat niya is yung hundreds na array. Tapos yung index, syempre. Ayan. Tapos lalagay ko sa loob niyan is yung I. O bakit yung I nilagay ko? Ganito kasi yan guys. Di ba nag-for loop ako? Tapos ang value ni I ngayon is 0. So sa unang loop ko guys, since post increment yung ginawa ko, ang mangyayari is mag-output muna or magdi-display muna yung current value ni I, which is 0, 'di ba? So pag-print yung 0, tapos ang katapat niya is yung array na I. Ibig sabihin, itong I guys, hindi to letra, value to. So anong value ni I? 0. Yung array natin na hundreds, ang index is 0. So yung 100, 'di ba? So magpi-print yung 0, ang katapat niya is 100. Ngayon, pag loop niyan, dahil nag-post increment na tayo, ang value niya na is 1. So magpi-print ulit si variable I na 1 na yung value. So magpiprint na yung 1. Ang katapat niya is yung array na hundreds na ang index ay 1. 1 na, 'di ba? So yung 1 is 200. So makukuha natin literally itong sinulat ko sa comment. Pero dito na natin makukuha sa console. Gusto ko lang kasi ipakita na tama yung explanation natin, okay? So maglagay tayo dito ng end line. Ngayon, since makakuha tayo ng 7 loop, ito yan kasi from 0 to 6, 7 loops yon. Tapos yung ating array is 7 din yung size. Ang problema, yung element natin na nilagay dito is 4 lang. Ibig sabihin, etong 4, 5, 6, ang magiging value niyan, pag na-print yan, is 0. Bakit 0? Kasi wala naman tayong nilagay, di ba? Kaya 0 yung magpiprint na value. Kasi ang nilagay lang natin is 4 lang, out of 7 na elements. Pag niran ko to, makukuha na natin yung eksaktong paliwanag na pinagsasabi ko. Nakita ninyo guys, nagsimula tayo sa 0, yan yung 100, tapos yung 1, yan yung 200, yung 2, yan yung 300, yung 3, yan yung 400. Tapos yung 4, 5, 6, dahil wala nang 4, 5, 6 dito, hanggang 4 lang. 0 na yan. Okay? Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. So, ganyan ginagamit yung array at ganyan ginagamit yung indexing sa array. So, I hope na may natutunan kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and see you on my next vlog.